Imbaga bigatan nga besat, good morning. God is good and all the time. And salamat sa Panginoon sa umagang ito at tayo po ay magbukas sa ating mga Biblia dito po sa Matthew chapter 6 verse 21. Matthew chapter 6 verse 21. Matthew chapter 6 verse 21, sabi po ng salita ng Panginoon, "For where your treasure is, there will your heart be also." Tayo po manalangin. Salamat po, Ama. Salita po ninyo. Kayo po mag-bless. At maging blessing po ito, Ama, sa bawat isa sa amin. Salamat po at ito ang dalay po rin. Salamat. Sa mataas po ng Jesus. Amen. Ang ating pag-aralan sa umagang ito ay the real treasure. Yan. Ang totoong kayamanan. Yan. So, ano ba yung totoong kayamanan na sinasabi po ng Biblia, mga batid? Marami po dito na mga katotohanan tungkol po sa kayamanan. Pero pag-aralan po natin yung totoong kayamanan ng isang Kristiyano, mga batid. At isa dito, sabi niya dito, ang kayamanan ay hindi naman ito problema. Nagiging problema ang kayamanan kung paano natin i-handle ang mga ari-arian na binigay sa atin ng Panginoon, yung kayamanan, yung treasure na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi niya dito, kung ano yung nasa puso mo, yun yung kayamanan, mga batid. Kaya kung paano i-handle natin yung ating puso kung ano man yung meron na binigay sa atin ng Panginoon. So, sabi nga dito, the problem when you have treasure is your heart. Dito yung puso mo, kapatid. So, tingnan natin dito sa Matthew chapter 12 verse 35. Ito po yung mga follow-up verse. Dito sa Matthew chapter 12 verse 35. Matthew chapter 12 verse 35, sabi po ng salita ng Panginoon, "A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things." So nakadepende, diba mga kapatid, kung paano natin gamitin yung kayamanan na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kung ang kayamanan ay ginamit mo sa mabuti, ito ay lalago, sabi nga ng Biblia, mga batid. Mas lalago pa yan, mas rarami. Kasi ginamit mo sa maayos. Tulad yan, mga batid, sabi po ng Biblia na kung ginamit mo sa masama ay madaling mawala. At lalo na kapag ikaw ay nagmamadaling yumaman at gumamit ka na sa mga iba't ibang mga bagay para yumaman ka, gumamit ka ng maging masama ka para yumaman ka, ibang usapan na yon, mga batid. Mawawala din yon. Kaya sabi ng Biblia na yung totoong kayamanan ay itinuro po ng Biblia. Saan matatagpuan ito, mga kapatid? Dito sa Proverbs. Yan, dito po natin matatagpuan yan. Sa Proverbs chapter 3 verse 1 to 4. Ito po yung totoong kayamanan. Yan. Sabi po ng Biblia, "My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments." So, una nating pag-aaralan, mga batid, ay keeping God's word. Yan. Itipudpudno, yung totoong treasure is the word of God. Dati sa uti apo, itong salita ng Panginoon, yung totoo, mga batid, kung paano nating i-keep. Ibang kayamanan, nilalagay natin yung ating mga pera, nilalagay natin sa bangko, sa ATM para hindi mawala. Diba? Sa alkansya para hindi makastos. Ganon din, mga kapatid, yung totoong kayamanan na sinasabi po ng Biblia ay kailangan nating i-keep sa ating mga puso para hindi mawala. Bakit, mga kapatid? At sabi niya pa dito, "My son, forget not my law." Huwag niyong kalimutan ang salita ko, sabi niya, "But let thine heart keep my commandments." Diba, mga kapatid, kanina, hindi masama ang maging mayaman, basta ayusin lang ang puso. At sabi niya dito, para maitago natin yung ating kayamanan na walang iba kundi yung salita ng Panginoon, ilagay natin dito sa ating puso. Bakit, mga kapatid? Dito sa verse 2, tingnan nyo dito, mga kapatid, ang ganda. Sabi na dito, "For length of days and long life and peace shall they add to thee." Ang totoong kayamanan ay baganda yung iyong kalusugan. Mga kapatid, anong silbi na marami kang pera pero marami ka ring sakit? Diba? Wala din yun. Useless din yun, mga kapatid. Kaya sabi po dito, ang nagpapahaba ng buhay, ang nagbibigay sa atin ng magandang pangakatawan
safety sa atin sa araw-araw, walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Di ba kapag ikaw ay nagsalamin, di ba, minsan, wala pang itong minuto, magsasalamin ka naman. Lagi tayo nagsasalamin. Para tingnan natin yung ating mukha. Ngayon, bilang isang Kristiyano, itong salita ng Panginoon, dito tayo nagsasalamin. Di ba? Dito tayo nagsasalamin. Tinitingnan natin yung mga dumi, yung mga dapat ayusin ng ating buhay. Diba mga kapatid? Kaya sabi nga dito, kung wala kang takot sa Panginoon, hindi ka naniwala sa salita ng Diyos, hindi ka magbabago. Kasi ang tunay na nagpapabago sa atin, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. At sabi niya dito, kailangan ito yung alalahanin natin na itong tunay na kayamanan ay ang salita ng Panginoon. Ano pa? Dito sa verse 3. Dito sa verse 3. Sabi niya, let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. So, hindi lang i-meditate, kundi i-memorize. Kundi alalahanin lagi yung salita ng Panginoon. So, mga kapatid, at sabi niya dito, isulat natin dito sa ating mga puso yung salita ng Panginoon. Diba? Yun yung tunay na kayamanan na sa atin, mga kapatid, yung salita ng Panginoon. Diba yung education, sabi nila, hindi mo yan matakaw, hindi mo yan manakaw. Kasi nga, nasa iyo na ikaw yung mismo nag-aral. Ganon din yung salita ng Panginoon. Hindi yan manakaw ng iba, kundi talagang sa atin yan, mga kapatid. Nasa atin na rin yan, na pinag-aralan din natin yan, mga kapatid. So, sabi niya dito, na dito sa verse 3, na dito yung kabisat, let not mercy and truth forsake thee. Yung awa ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos, kailangan nating isulat sa ating puso, mga kapatid. At sabi niya, ang salita ng Panginoon ay hindi lang totoo, hindi lang true, kundi truth. Katotohanan talaga ang salita ng Panginoon. Ano pa, mga kapatid? So, keeping God's word. Yan. Ang tunay na kayamanan, kailangan itago natin sa ating mga puso, walang iba kundi yung salita ng Panginoon. Pangalawa po ay trusting in God's word. Magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. Di ba minsan, mga kapatid, ay parang hindi kapanipaniwala yung salita ng Panginoon. Pero totoo pala, mga kapatid. Dahil sa revelasyon ng salita niya. Tingnan natin dito sa Proverbs, dun din, sa 5. Trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Diba? Magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos, hindi sa ating mga sarili, kundi, sabi niya dito, kundi yung kalooban ng ating Panginoon. Para magkaroon tayo ng yung ating buhay maging maayos. Hindi tayo mapapahamak. Kaya minsan sabi nila, Pastor, ang daming sinasabing bawal, ang daming bawal pagka pumasok ka sa baptist, daming pinagbabawal. Hindi, mga kapatid, salita ng Panginoon ang ipinagbabawal niya para hindi tayo mapahamak. Di ba? Mismo sabi po ng salita ng Panginoon na huwag kang magtiwala sa sarili mo. Eh marami pong Kristiyano na papahamak kasi nagtitiwala sa kanyang sarili. Nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Pero sabi ng Panginoon, kailangan magtiwala ka sa iyong Panginoon. Ang unang-una, mga kapatid. And all the ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. In all, lahat, mga kapatid. Kahit sa relasyon, kahit sa mga plano sa buhay, kinabukasan, pag-aaral, lahat yun ay pinaplano. Kaya nga, kapag wala kang plano, wala kang pupuntahan. Kailangan may plano ka. Mahirap kita mo yung mga agong dagiti naganak karate di bingtay paykat aslawan ti planom ti biag mo nadangabsat. Parang wala kang plano sa buhay. Kasi nga kailangan talaga may plano. Bawat buhay natin may plano dapat. At walang ibang, kung di napaplano ay walang iba kundi yung ating Panginoon. Kailangan natin magtiwala. Ano pa, mga kapatid? Dito sa verse 7, ito yung follow-up na verse. Sabi niya, verse 7, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Tagapod no.
salita ng Panginoon. Totoo talaga. Kung magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa nakikita mo, na kaya mo, sabi niya dito, na talagang mapapahamak ka. Kasi sabi niya dito, ang tunay na nagtitiwala sa Panginoon, sabi niya dito, hindi sa kanyang sariling katalinuhan. Sabi niya, but, sabi niya, fear the Lord. Maging matakot ka sa Panginoon at depart from evil. Iwasan mo yung mga bagay na nakakasira sa buhay. Mga kapatid. So, trusting in God's word. Magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. Dito sa verse 8. Verse 8, sabi niya, it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. Nulaunay, mga kapatid, na talagang ang salita ng Panginoon ay masakit minsan. Pero kailangan nating tanggapin. Sabi nga ng Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing unto dividing and asunder of soul and thoughts and marrow. Sabi niya dito mga kapatid na yung salita ng Panginoon ay buhay. Yan, buhay. Kaya masakit minsan, sabi niya po dito, kahit dito sa Biblia mga kapatid, dito sa verse 8, it shall be health to thy navel and marrow to thy bones. So, masakit ang salita ng Panginoon, pero ito yung nagtuturo sa atin para tayo ay maging maayos na Kristiyano. Yan. So, trusting in God's word. Una, keeping God's word. Pangalawa ay trusting in God's word. At pangatlo, ito yung maganda mga kapatid. Ito yung maganda. Pangatlo po ay matatagpuan dito sa verse 9. Honor the Lord with thy substance and with thy first fruit of all thine increase. So, pangatlo ay mga kapatid ay honoring God's word. Kung mahal mo ang Diyos, kailangan tanggapin mo yung kanyang salita. Hindi mo lang i-keep, hindi mo lang itago sa puso mo, hindi mo lang ito pagkatiwalaan, kundi maniwala ka. I-honor mo yung salita ng Panginoon. Paano nating i-honor ang salita ng Panginoon? Honor the Lord with all the substance and with thy first fruit of all thine increase. Yung pagbibigay natin, hindi lang yung ating kayamanan, hindi lang yung ating pag-ari, hindi lang yung anumang binigay sa atin ng Panginoon, yung buhay mo, pwede mong ibigay. Sabi niya ito, ang isang pag-honor sa Panginoon ay yung pagbibigay mo. Sabi niya dito, of all thine increase. Kung anumang meron ka, ibigay mo sa ating Panginoon. Pastor, wala naman ako pera. Meron yung buhay mo, mga kapatid. Sabi nga ng Romans chapter 12, verse 1. Bakit? Sabi niya dito, kasi kapag nagbigay ka sa Panginoon, kita mo dito, verse 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new. Nagbigay ka sa Panginoon, mas lalo pang dumami yan. Kasi, ganun pala mga kapatid, kapag binigay ka yung Panginoon, parang ino-honor mo yung Panginoon na siya yung nagbigay. Diba? Binabalik mo pala yung lahat-lahat. Kaya nga, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi bawat umaga, nakagising ka, may lakas, iningatan ka sa trabaho, inilayo ka sa kapahamakan. Ngayon, kailangan magbigay ka sa Panginoon. Anong kailangan mong ibigay? Hindi lang financial, kundi yung sarili mo, yung time mo. Yun yung maganda na regalo mo sa Panginoon. Yun yung pag-honor mo sa Panginoon. Di ba? Minsan, for example, meron kang minamahal. Sabi mo sa kadate mo, mag-date tayo ngayon, love, baby, mag-date tayo ngayon. O anong oras? 8:00. Di ba? Yung lalaki, hindi yan nalilate. Talagang 7:30 nandun na, naghihintay na yan. Bihira lang ang lalaking nalilate, mga batid. Pagdating sa date, aga yan. Nandun na. Kasi ayaw niya naghihintay yung babae. Pero kung nalate yan, sabi niya, traffic. Lang masakyan. Pero, siyempre, yung babae hindi naniniwala. Bakit? Ano ba yun? Manila? Traffic. Kapag dito, hindi na traffic, di ba? So, ganun mga kapatid. Bakit? Kasi mahal mo. Ino-honor mo yung time. Binibigay mo talaga yung the best para mapasaya mo yung mahal mo. Ganun din sa Panginoon mga kapatid. Sabi niya dito, kapag ang Diyos ay nagmahal, ibigay niya safety, ibigay niya yung lahat-lahat ng pangailangan natin. Pati yung protection. Sabi niya dito, sa ating binasa, kapag
ikaw naman ay nagbalik, minahal mo yung Panginoon, minahal mo siya, anumang bigay mo sa Panginoon, sabi niya dito, ay idudoble niya pa. Bakit mga kapatid? Kasi tayong anak ng Diyos, gamit lang tayo. Tayo yung flow of blessing. Daluyan ng pagpapala. Daluyan ng blessing, mga kapatid. Parang push lang tayo. Pinadaan sa atin yung blessing at ngayon ay bigay natin din sa mga nangailangan. At ganun din mga kapatid, yung buhay natin. Itong buhay natin mga kapatid, ganun din na binigay lang sa atin ito, hiram, para gamitin natin sa mga tao rin na nangailangan ng salita ng Panginoon. So, tayo lang ay blessing, a flow of blessing, na gamit para maging gamit-gamit tayo sa gawain ng ating Panginoon. Sabi nga ng Biblia, the secret of blessing is giving. So, pagdating sa giving ay hindi lang ito pinansyal, mga kapatid. Marami tayong may sa Panginoon na giving na hindi lang pinansyal. Pinansyal, time, yung buhay natin, yung ating, anumang meron sa ating mga kapatid na kaya nating ibigay sa Panginoon. Diba? Ay talagang ibibless ng Panginoon. Dahil sabi niya po dito, sa ating binasa, dito sa verse 9 and 10, ulitin natin, dito sa verse 9 and 10, nasabi niya po dito, honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. Lahat ng mga una mong mga ani, sabi niya dito. Sabi niya dito, so shall the barns be filled with plenty, and the presses shall burst out with new wine. Parumanan, kabsat. Bago naman blessing. Diba? Kasi yung luma. Kaya, diba, yung mga, may napanood ako dati sa KMJS na nagtago siya ng perang. Daming natago sa pera niya. Nakalimutan niya, yun, mga kapatid. Yun, iba naman yung pera ngayon. Diba? Pagka iba yung pera na ngayon, nagbago-bago yan. Pag ibang presidente, bago naman yung pera. Ngayon, yung pera niya, nalumaan na. Kaya ang dami pa yung perang yun. Ginawa niya, pumunta siya sa bangko. At yung bangko, parang ayaw nilang kunin na yung pera kasi lumang-luma na sa katatago. So sabi po ng Bible, kailangan yung binigay sa atin na treasure, ibigay natin sa, kung meron mga ipagbigyan natin ay sa Panginoon. Sabi niya ito, ibibigay ulit ng Panginoon ng bago. Bago. Kasi basta ibigay mo para sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi nasasayang. So ano pa mga kapatid? Dito sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, yan. Paano pa nating i-honor yung salita ng Panginoon? Isa pa dito mga kapatid na paano nating i-honor ang salita ng Diyos. Sabi ng iba, si pastor lang yung nagsasabi niyan eh. Si brother Christian lang nagsasabi yan eh. Pero sabi po ng Biblia mga kapatid, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God which ye heard of us, ye receive it is not as the word of men, but as it is the truth of word of God, which effectually worketh also in you that believe. Yan. Kami na nagsasalita dito sa harapan po ninyo, kami kay Brother Christian, kami ay ginagamit lang ng Panginoon para maipahayag sa inyo ang salita ng Panginoon. Para sabi niya dito, kung sino man ang maniwala, effectually worketh also in you that believe. Diba mga kapatid? Kaya kami dito ay hindi lang salita ng Diyos. Hindi lang salita namin, kundi salita ng Diyos, sabi po ng Biblia, na ibibigay po namin sa inyo para paniwalaan ang salita ng Panginoon. So effectually worketh in you, sabi po ng Biblia. Isa yun na pag-honor natin yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Bakit? Kapag hindi natin in-keep yung God's Word, kapag hindi tayo nagtiwala sa salita ng Panginoon, kapag hindi natin in-honor ang salita ng Panginoon, kapag hindi natin pinaniwalaan ang kanyang salita na, salita lang ni pastor yan, salita lang ni brother yan, kapag hindi natin pinaniwalaan yan, tingnan nyo sa Proverbs chapter 3, verse 11 to 12. Kapag, sa Tagalog nga brother Christian, Proverbs chapter 3, verse 11 to 12, kapag hindi natin pinaniwalaan yan, anong mangyayari sa atin, mga kapatid? Kita nyo. Anak ko, huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon, ni mayamot man sa kanyang saway, sapagkat ang sinasaway ng Panginoon ay ang kanyang iniibig,
gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Diba? Ang ganda mga kapatid. Kapag hindi natin ingkip yung salita ng Panginoon, hindi tayo nagtiwala, hindi natin inunor ang salita ng Panginoon, papaluin tayo ng Diyos. Diba? At sabi niya dyan, talagang tulad ng isang anak sa ama, sa ama at sa anak na papaluin niya kapag nagkasala ang kanyang anak. Di ba mga kapatid? Kaya ang tunay na treasure, walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Yun yung tunay na treasure. Diba? Anuhin mo ang maraming pera, maraming kayamanan, kung wala naman kasiyaan sa pamilya. Diba? Pag uwi mo sa bahay, ang gulo-gulo ng pamilya, hindi mo yan mababayaran yung kapayapaan. Diba sabi po ng let not mercy and truth forsake thee. Bind them about and write them upon the table of thine heart. Diba? Hindi mo mababayaran ang kapayapaan. Panginoon lamang mga kapatid. Kahit sabi ng verse 2, yung length of days and long life and peace shall they add to thee. Diba? Hindi mo mabayaran ang mahabang buhay. Long life, yun yung sikreto ng buhay mga kapatid. Long life and peace shall they add to thee. Inayon ni Apo, dadagdagan ng Panginoon. At sabi niya doon, ahaba yung buhay mo at maging payapang buhay mo dahil nga may tunay kang kayamanan na walang iba kundi ang Panginoon. So the real treasure, the Word of God, the real treasure is Jesus Christ, ang Panginoon mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon dahil meron tayong totoong kayamanan. Diba? Tayong mga anak ng Diyos, diba? Papasalamat tayo kasi may Diyos tayo na lalapitan. May Diyos tayo na may puntahan at nagpapalala sa atin na mahalin lang natin ang Panginoon mga kapatid, yung gawain niya. So salamat sa Panginoon sa umagang ito, naway naging blessing po sa bawat isa. Alalahanin po natin yung totoong kayamanan ay yung Panginoon mga kapatid. Salamat po, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, naway pagbigay ng blessing, salita, tunay na kayamanan, Panginoon. Salamat po, Ama, sa mga anak po ninyo, nandito po ngayon, na naway kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanila at gumabay po sa kanila sa bawat oras, bawat araw ng buhay, Panginoon. Salamat po, Ama, napakabuti po. Ito aming dalay, papurit po salamat. Kamatamis pa ng Jesus.